My Wife is a Beautiful CEO Chapter 116. Nang magmaneho si Yang Chen sa Zhonghai-no, isang middle school, maaga pa ang oras na napagkasundoan sa asukal. Matapos maaliwalas na lumabas ng sasakyan si Yang Chen, isang tao ang tahimik na naninigarilyo sa gate ng paaralan, at nag-isip tungkol sa isang bagay. Maraming estudyante at guro na nagsilabasan ang nakakita sa lalaking ito na nakatayo sa tabi ng isang bagong-bagong BMW na kotse. May dalang sigarilyo at iba pang tao, lahat ay mukhang maalalahanin, halatang nauugnay sa, dala, at iba pang mga bagay. Si Yang Chen ay hindi masyadong pamilyar sa aspetong ito. Sa nakikitang maraming tao ang tumitingin sa kanilang sarili, ito rin ay dahil sa napakagwapong suot nila ngayon, at ang sarili nilang mga maniniil ay tumatagas. Nang humihit-hit si Yang Chen ng unang sigarilyo at gustong ipagpatuloy ang pagbomba. Lumabas siya ng gate ng paaralan na may cool na damit, nakasuot ng blue and white plaid waist top, at isang light-colored tight-fitting crop na pantalon sa ilalim. Kasabay nito, ang pares ng mga puting binti ay partikular na kapansin-pansin. Jing, pinigilan ni Yang Chen ang babae. Napag-isipan na niya kung pupunta siya o hindi sa paaralan para tingnan ito. Hindi niya inaasahan na lalabas si Li Jingjing. Bago ko nakita ang pamilya Laoli na kumakain kasama si Jiang Shuo sa hotel, naramdaman kong hindi masyadong emosyonal si Li Jingjing. Ngunit kung tutusin, ang matandang Li at ang kanyang asawa ay naroroon, at wala silang masabi, hindi banggitin na si Li Jingjing ay halatang ayaw makipag-usap sa kanyang sarili. Sa mga araw na ito, dahil may mga bagay din na abala, nakalimutan kong magkusa na makipag-ugnayan kay Li Jingjing, marahil napakaliit ng ugali ng aktibong pakikipag-ugnayan sa mga babae, kaya maraming tanong ang hindi malinaw. Hindi inaasahang nakita ni Li Jingjing si Yang Chen, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ilang sorpresa. Pumunta siya sa harapan at nagtanong, "Bakit ka nandito? Hinihintay mo ba ako?" Sa pagtingin sa batang babae na puno ng pag-asa, naramdaman ni Yang Chen na siya ay malupit, ngunit sinabi pa rin ang totoo, "Oy. Naghihintay ako ng isang tao, isang estudyante sa paaralan, maglalaro tayo." Oh, ibinaba ni Li Jingjing ang kanyang ulo sa pagkabigo, pagkatapos ay tumayo at hindi nagsalita. Ngumiti si Yang Chen ng matalim. "Bata pa lang, idol pa rin ako, and I go to play games together. In fact, I am not very familiar with her." Bahagyang ngumiti si Li Jingjing. "Yang Dage, ikaw ang estudyanteng Samaire sa school natin. Dapat ba akong maging guro para itaboy ka?" Siya ang nagkukusa, ako ay passive. Nakipagtalo si Yang Chen. "Lalaki ba o babae?" tanong ni Li Jingjing sa maliit na boses. "Girl, dilaw lang ang buhok." Hindi nagtatago si Yang Chen. Si Li Jingjing ay may kaunting hinanakit sa kanyang mga mata. "Yang Dage, hindi ka masyadong magaling, may asawa ka na, hindi ka dapat mag-provoke ng masyadong maraming babae, at high school student pa siya. Napakalayo pa ng future life. Kailangang mag-aral ng maayos. Ikaw natatakot akong maantala siya nito." "Not what you think. As for ordinary friends, she said that today, I don't have to go to class, I came out to play games with me. I don't want to miss people, and Teacher Lee is relieved." Nakangiting sabi ni Yang Chen. Tumanggo si Li Jingjing at nagsimulang magsalita ng tahimik, ngunit kahit sino sa maliit na mukha ay makikita ito at mga hinaing. Napabuntong hininga si Yang Chen at nagtanong, "Nakita ko ang pamilya mo sa restaurant noong huling beses na kumakain na may apelyidong Chiang, pinag-uusapan ba niya ang tungkol sa negosyo mo?" Kinagat ni Li Jingjing ang kanyang labi at kumagat. "Well, Mom and Dad want me to formally associate with the leader of the Chiang, hinahabol ako ng team leader, I don't know what to do." "Gusto mo ba siya?" tanong ni Yang Chen. "Ako. Hindi ko alam." Umiling si Li Jingjing. "Hindi ko kinasusuklaman ang pinuno ng koponan ni Jiang. Kahit na minsan ay gumagawa siya ng mga bagay na masyadong mayabang, hindi ko iniisip na masama siya, at talagang mabuti siya sa akin. Tatay. Ang aking ina ay nagdurusa sa buong buhay,
gusto ko para mabuhay sila ng magandang buhay, hindi ko kayang tanggihan sila, kaya pinag-iisipan ko pa rin. Dapat sabihin sa iyo ng nanay mo, huwag mo na akong kausapin, nakangiting tanong ni Yang Chen. Nagulat si Li Jingjing. Paano mo nakilala si Yang Big Brother? Dahil ikaw ay isang taong hindi marunong magsinungaling, nakita kong nagbago ang mukha mo buong araw, ibig sabihin, hindi mo ako kinakausap ng masinsinan, kaya siguro mayroon kang dapat ipag-alala. Mahinang sinabi ni Li Jingjing. Alam kong mayroon akong dapat ipag-alala. Hindi ako tatawag para magkusa na pangalagaan ako. Akala ko yang dage, galit ka sa akin, plano kong huwag pansinin ako pa. Ang malumanay na mga salita na ito ay nagpahirap kay Yang Chen sa kanyang puso. Mukhang wala siyang pakialam sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Marahil ito ay isang gawa ng lalaki. Pakiramdam niya, may mga bagay na hindi kailangang maging pabaya. Bihira niyang inaalagaan ang banayad na damdamin ng mga babae. Si Li Xiaojing ay nag-iisip tungkol sa pagtawag sa telepono. Sa katunayan, hindi masama ang mga bagay. Siguro hindi ako sanay. Hindi ako papayagang maghintay ng araw. Gustong-gusto ko ang pinuno ng Chiang Kai-shek. Sinabi ni Li Jingjing, kung tutusin, ang damdamin ng mga tao ay maaaring palaging malinang ng dahan-dahan. Laging hindi ko kayang humawak ng isang buhay na hindi makatutuhanang pantasya sa buong buhay ko, palagi akong may sariling buhay. Natigilan si Yang Chen. Hindi ko inaasahan na biglang magsasabi ng ganoon si Li Jingjing. Sa ganitong paraan, wala na akong masabi pa. Pagkatapos ng lahat, ang daan patungo sa buhay ay pinili pa rin ng kanyang sarili. Kahit na pakiramdam niya ay hindi mapagkakatiwalaan si Jiang Shuo, hindi siya makapagsalita ng mahusay. Kasabay nito, nang ako ay nahihiya, sinabi ko ng maluwag. Dahil ang guro ay napakabata, hindi ito pareho, ngunit masaya ako para sa iyo. Binigyan siya ni Li Jingjing ng isang makitid na tingin. Don't think so, hindi kita kayang makitang umiiyak. Sa pagtingin sa magandang mukha ng batang babae sa araw. Nais ni Yang Chen na iunat ang kanyang kamay upang kurutin ang kanyang nababanat na mukha. Ngunit naramdaman kaagad na hindi dapat, pagkatapos ng lahat, sabihin ng mga tao na hindi sila ang kanilang sarili, palaging gawin ang matalik na galaw na ito, ngunit siya binigyan ako ng confession. Hindi ko talaga masabi, kaya kinailangan kong ipasok ang kamay ko sa bulsa ng pantalon ko. Nakakagulat na nakakahiya ang atmosphere sa pagitan ng dalawa. Kahit na noong unang nakilala ang estranghero, mahirap magsalita sa sandaling ito. Sa sandaling ito, tumakbo na naman palabas ang babaeng nasa harap ng gate ng school, isang batang babae na nakasuot ng matingkad na dilaw na Amerikana at itim na palda. Matapos makita si Yang Chen, masayang iwinagayway niya ang kanyang kamay. Tito, sinong kausap mo? Ang kabataang asukal sa asukal ay tila napakasaya. Halos lumundag kay Yang Chen, ngunit nang makita ko si Li Jingjing sa paligid ni Yang Chen, ang namumula na mga labi ng asukal sa asukal ay naging hugis o, tulad ng takot na kuneho. Li. Teacher Li. Kamusta na? Hehe, napaka-awkward ng sugar candy. Si Li Jingjing ay mukhang nakangiti, at ngumiti at sinabing. Lumalabas na ang mga estudyanteng tulad ni Yang Big Brother ay sugar candy. Napakatalino nito. Nang sandali si Yang Chen, bigla niyang napagtanto na, estudyante mo ang babaeng ito. Ako ang kanyang guro sa klase, tinitigan ni Li Jingjing ang sugar candy, inihayag ang kamahalan ng guro. Sugar, maraming beses kang sinabihan ng teacher, kailangan mong mag-aral ng mabuti, bawal ka mag-isip. Maglaro ng laro. Ganito ka na naman, tumatawag ako para sabihin sa nanay mo. Oh. Inabot ng asukal ang asukal at niyakap ang isa sa mga braso ni Li Jingjing, at umindayog at sumigaw. Tapos na ang pagtatasa ng computer ni Mr. Li ngayon, makikipaglaro ako sa tiyuhin, ipinapangako kung hindi ako maglalaro, takdang aralin. Bayaran mo ito sa tamang oras. Tsaka hindi naman top 10 ang last monthly exam ko sa buong taon. I am sure that I will focus on it. Don't worry.
Masyadong malupit sa akin na kunin ang nanay ko para apihin ako. Hindi mayabang ang pagkapanalo, paano ka naman maipagmamalaki? Seryosong itinuro ni Li Jingjing. Itinaas ng asukal ang kanyang mga kamay at sumuko. Mr. Li Daimei, hayaan mo na ako, may appointment ako sa tiyuhin, at pagkatapos ay maaari mong kausapin ang tiyuhin, at makikita mo ako sa mukha ng tiyuhin. Sa pagkakataong ito, speaking, Sugar itinulak ni Sugar si Yang Chen at sinenyasan si Yang Chen. Sumimangot si Yang Chen, at naisip na ang babaeng ito ay may itinatago, ngunit kailangan niyang makipagtulungan sa kanya. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, nakikita ko ito, makakapag-relax ako ng maayos. Susubaybayan ko siya at hindi ko siya hahayaang maglaro. Sobra. Tinalikuran ni Li Jingjing ang mukha ni Yang Chen at tumanggo lang siya. Well, pero kailangan mong umuwi sa tamang oras, huwag mong hayaang mag-alala ang iyong ina. Anla, ngumiti ang Sugar Candy at sinabi. Pangako hindi ko hahayaang mabaygo ang guro at ina, kaya ayon. Ngumiti si Li Jingjing at sinabing, Ghost Elf, at hindi na nagsalita. Ang asukal sa asukal ay parang isang bilanggo na tumakas, at agad na pumasok si Yang Chen sa kotse, sa takot na magsisi si Li Jingjing at iwanan siya upang mag-aral sa paaralan. Ngumiti si Yang Chen at binati si Li Jingjing at umupo sa kotse. Hanggang sa umalis ang sasakyan at nawala sa dulong sulok ng kalye. Si Li Jingjing, na tahimik na pinaalis ang dalawa, ay bumantong hininga at dahan-daang tumalikod, at ang likuran ng isang tao ay tila medyo nalulungkot. Sabay tapik sa dibdib ng asukal sa sasakyan. Delikado, Tito, ikaw talaga, paano mo lang nakilala si Mr. Li? Natatakot ako. Kaibigan ko ang iyong ama na si Li, paliwanag ni Yang Chen. Talaga, Sugar can't trust the authenticity. Ngunit paano ko makikita si Li teacher na nakatitig sa tiyuhin na parang babae? Uncle, wala kang gagawing sorry sa teacher namin na Li. Meron ba? Hindi napansin ni Yang Chen na si Li Jingjing ay may matinding hinanakit sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at sinabi. Paano ako, ngunit may asawa na ako. Sugar Candy grinned. Uncle, you don't pretend, this year sobra-sobra na ang ninakaw ng tao. Sabi sa akin ng nanay ko, kakaunti lang ang magagandang bagay ng mga lalaki, lalo na sa syudad na ito, lahat sila ay mga tao. Hoy, huwag mo akong sigawan, hindi ako ganoong klaseng tao. Sinabi ni Yang Chen na may tuwid na mukha, at nagmuni-muni sa kanyang puso, ito ay para sa mga bata. Sugar Candy giggles and laughed. Tito, ano ba ang kinakabahan mo? Hindi ko naman sinabi sa'yo, pero sa totoo lang, kung si Tito talaga ang naglagay kay Teacher Li, hindi ko na kailangang matakot, ewan ko ba. Tiyo, simula nang maging guro sa klase namin si Mr. Li, na-manage na ako, at madalas na kontaken ni Teacher Li ang nanay ko. Paano ko ito makukuha? Hindi inisip ni Yang Chen na talagang may set ang guro ni Li Jingjing. Halata namang mabibigyan ng kontrol ang dalaga sa problemang ito. Ngumiti siya at nagtanong tungkol sa asukal. Hindi ka dapat magreklamo, pag-usapan natin kung saan pupunta. Sugar Candy pouted, isang matamis na dimple sa puting mukha, Zhonghai Esports Center. Kung hindi dahil sa Sugar Candy kasama si Yang Chen, tinatansya ni Yang Chen na hindi niya malalaman sa buhay na ito. May mga tao pala sa mundo na umaasa sa paglalaro bilang isang propesyon. Siyempre, hindi ito isang maliit na white-collar player na nasa kalahating paraan sa labas ng laro. Ang mga tao ay kaanib sa ang mga manlalaro ng esports ng mga pambansang atleta. Sa madaling salita, ay umaasa sa paglalaro ng mas sikat na laro upang makipagkompetensya, kadalasan sa ngalan ng club, ang world-class na kompetisyon sa ngalan ng pambansang koponan. Alam ni Yang Chen na may mga ganitong grupo sa mainit na palakasan ng football-basketball. Hindi ko inaasahan na maglalaro ako. Sa China Electronics Esports Center, natural itong isang esports team na kabilang sa Zhonghai City.
Ang disenyo ng avant-garde at ang three-dimensional na multi-layered na arena ay nahahati sa iba't ibang mga lugar ng pagsasanay para sa iba't ibang mga bloke. Ngunit ang bola ay hindi ginagamit dito. Mga klase, sports props, ngunit isang hilera ng makapangyarihang mga computer. Ang mga kabataan sa mga venue ay patuloy na nagbabago. Karamihan sa kanila ay parang nasa 20 taong gulang, kahit 15 o 16 na taong gulang. Puno sila ng sigla at sigasig. Kahit na ang mga pag-uusap ay mas mature kaysa sa karaniwang tao. Sa loob ng iba't ibang venue, mayroong grupo ng mga esports na manlalaro na mabilis na pumipindot sa mouse at keyboard. Hindi maintindihan ni Yang Chen ang kanilang nilalaro dahil kailangan lang pindutin ng layan-liangkan ang mouse. Sinabi mo na ang gawain ng mga taong ito ay tungkol sa paglalaro. Habang naglalakad, tiningnan siya ni Yang Chen na medyo hindi makapaniwala. May mga magagandang bagay sa mundong ito, at naglalaro siya at kumukuha ng pera. Ang asukal sa asukal ay hinamak si Yang Chen. Uncle, outdated ka na talaga. Ang esports ay naging professional sports competition na kinikilala ng mga bansa sa buong mundo ilang taon na ang nakakaraan. Ang mga taong ito ay hindi tumitingin sa kanila hanggang sila ay 16 o 7 taong gulang. National second level mga atleta, ang ilang mga tao ay papasok pa rin sa pambansang koponan, at ang reputasyon sa bilog ng esports ay maaaring maging mahusay. Maganda ang career na ito, gusto kong baguhin ito. Sabi ni Yang Chen na may inggit, pero naisip ng puso ko, hindi ko alam kung may profesional na manlalaro sa layan-liangkan. Ang asukal sa asukal ay hindi alam ang isip ni Yang Chen, kung alam mo, ito ay pagsusuka ng dugo, ipinaliwanag. Tito, hindi mo iniisip na kapag ang profesional na manlalaro ay napakasimple. Sabihin lamang ang koponan sa mapagkompetensyang sentro na ito. Bagaman mayroong ilang sa likod ng suporta sa pananalapi ng kumpanya. Ngunit tiyak na hindi maihahambing sa iba pang sikat na sports. Ang taunang pamumuhunan ay hindi masama. Bigyan ang bawat miyembro ng sweldo. Sa katunayan, lahat ay walang pera sa ordinaryong kumpanya talagang nakakakuha ng malaking pera. O ang mga nangungunang manlalaro. Mataas na sahod, pag-endorso sa advertising, mga bonus sa pagtutugma ay nagdaragdag ng hanggang milyon-milyong dolyar sa isang taon, ngunit ang karamihan sa mga manlalaro ay halos hindi mabubuhay. Si Yang Chen ay awkward, ang mga damdamin ay isang hindi sikat na propesyon. Iniisip ni Yang Chen ang tungkol sa mga welfare treatment sa Yulei International, at ang mga kapatid na babae ng mga kapatid na babae na natuyo, at mabilis na inalis ang iniisip at nagtanong. Saan mo ako dadalhin? Napangiti si Sugar Candy. Tito, naalala mo nung una tayong nagkita, sino pa ba ang nandoon? Saglit na nag-isip si Yang Chen at sinabing, ang ibig mong sabihin ay ang dalawang maliliit na tagasunod mo. Bakit hindi sila nakita ng dalawang bata pagkatapos? Hindi sila, galit na sabi ni Sugar. Masyadong boring ang dalawang pinaghalong bata. Pinalayas nila sila ng hindi nilalaro. I mean si Yuan Yej, ang kuya na may mga bodyguard. Naalala lang ni Yang Chen, yung mas bata ba na nagsimula ng Audi R8. Ano ang nangyari sa kanya? Si Yuan Yej ang boss ng China World Warcraft team, ngunit din ang kapitan ng team. Medyo proud na sabi ni Sugar. Siya rin ang esports player na sinabi mo. Hindi napigilan ni Yang Chen na matawa. May pera siya para magbukas ng mahigit 2 milyong R8. Paano ang mga atleta? Tulad nito, mahilig maglaro si Yuan Yej ng World of Warcraft. Tutol sa kanya ang mga kapamilya nila. Sinusuportahan ko siya. Ang asukal sa asukal ay kumaway ng isang maliit na kamao at sinabi. Ang mga anak ng mayayamang tao ay may posibilidad na mag-aksaya ng material kaysa sa mga anak ng mahihirap na pamilya. Ito ay hindi dahil sila ay hanggal. Kulang sila sa motivation. Mayroon silang mas mataas na material na pundasyon. Nakita nila ang kinabukasan ng Genie Jade Food mula pagkabata, at ang kaunlaran ng kanilang buhay. Ang kanilang mga pakikibaka ay mapatla at walang kapangyarihan. Tataas pa rin ang daan. Para naman sa mga henerasyon ng mga magulang,
The post-mortem legacy is donated to the public welfare cause, hayaan silang mapunta sa impyerno. Excuse lang yan para makatakas sa inheritance tax. Malaki rin ang pera ni Yuan Ye mula pa noong bata pa siya. Kahit na ang pera ay karaniwang walang pinagkaiba sa bilang sa mga mata ni Master Yuan Da, ngunit hindi nilustay ni Yuan Ye ang pera at kabataan tulad ng ibang mayayamang pamilya sa parehong edad. Siya ay nahulog sa pag-ibig sa esports. Nagustuhan ko ang laro ng Warcraft. Kaya, gumastos siya ng pera upang kunin ang koponan ng World of Warcraft. At umasa sa desperadong pagsasanay at sa kanyang mga likas na katangian upang matagumpay na makapasok sa ranggo ng pambansang koponan at naging kilala. Manlalaro. Bagamat malayo pa ang mararating mula sa kanyang pangarap na isang world champion. Si Yuan Ye ay nabuhay ng higit pa kaysa sa iba pang mayamang ikalawang henerasyon, at tila hindi naman ito sayang, at least mayroon siyang sariling karera. Ang ganitong uri ng tagumpay ay hindi maaaring baguhin ang pagsalungat ng pamilya sa kanyang karera sa paglalaro. Iginiit man ni Yuan Ye na hindi nakikialam ang kanyang pamilya, isang masakit na bagay na makuha ang pangunawa at suporta ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabutihang palad, ang nakababatang kapatid na babae ni Yuan Ye, na kilala niya mula pagkabata, ay sumuporta sa kanya. Ang babae ay Sugar Candy. Mayroon bang mas mahusay kaysa sa mahal mo, na sinusuportahan ng isang babaeng gusto mo? Ngunit nang ang isang binata ay umaasa sa isang magandang dalaga, bigla niyang natuklasan na ang dalaga ay unti-unting nambibiktima ng ibang mga lalaki. Sa huli, kapag may dumating na ibang lalaki para makita siya, sigurado ang batang uncomfortable sa puso ko. Sa sandaling ito, si Yuan Ye ay ganito. Nang makita niya ang Sugar Candy at ngumiti at dinala si Yang Chen sa maluwag na training room at naglakad patungo sa kanya. Nagsimulang humigpit ang puso ni Yuan Ye, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis ang lumitaw. Yuan Ye ge, nakikita mo kung sino ang dinala ko. Ang asukal sa asukal na nasa mabuting kalagayan ay hindi napansin ang bahagyang pagbabago ni Yuan Ye. Hello, nagkita ulit tayo. Dahil sa mabuting edukasyon, si Yuan Ye ay mabilis na nakipag-ugnay sa anomalya ng sandaling iyon, at inabot si Yang Chen ng may kahinahunan. Si Yang Chen at ang kanyang simpleng pagkakahawak, napansin niya ang pag-aalala at tensyon ni Yuan Ye ng sandaling iyon, at ngumiti sa kanyang puso. Mukhang hindi ka masyadong masaya na makita ako. Hindi naman, nagtataka lang ako kung bakit ka dadalhin ng asukal dito. I have recently heard about sugar. Salamat sa pagtitipid minsan ng asukal, sincere na sabi ni Yuan Ye. Tiningnan ni Yang Chen si Yuan Ye ng ilang beses. Kung wala ang isang tiyak na karanasan sa lipunan, hindi niya ituturing ang hitsura ng kaaway ng pag-ibig, ng kalmado, at maipahayag din niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Ang asukal sa asukal ay nakikita ang dalawang tao na napakagalang, ang ilan ay naiinip na dumiretso sa kalsada. Yuan Yej. Tiyuhin. Siya ay masyadong luma. Naglalaro ng isang laro o isang maliit na batang babae upang maglaro, dinala ko siya dito upang makita kang maglaro ng World of Warcraft, hayaan siya buksan mo ang iyong mga mata. Nang marinig ang katawa-tawang dahilan na ito, labis na nadama ni Yuan Ye ang kanyang puso na mayroon pa rin siyang kalamangan at ngumiti ng marahan. Mabuti yan, Sugar, kahit saan mo dinala si Mr. Yang, tingnan natin ang mga manlalaro sa ating team. Oras ng pagsasanay, ngunit matatapos ito sa isang oras o higit pa, at hahanapin kita upang maglaro muli. Yang Chen natural na hindi mahalaga. Siya ay may kaunting interes sa makulay na laro sa harap ng screen ng computer. Kasama ang asukal sa asukal, nagsimulang tumakbo sa isang ekstrang computer, nagsimulang makinig sa asukal upang ipaliwanag. Kahit na ang asukal ay hindi isang profesional na manlalaro. Ngunit sa laro dahil sa impluwensya ni Yuan Ye, ay din amateur little master, upang ipaliwanag ang pangunahing impormasyon ng Warcraft kay Yang Chen, at upang gabayan si Yang Chen kung paano maglaro, ay masasabing ang nangunguna. Ang memorya ni Yang Chen ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Bagaman maraming bagay ang hindi mauunawaan. Maaari itong pilitin na maalala hanggat ito ay naririnig,
kaya pagkatapos ng kalahating oras, ang teoretikal na kaalaman sa larong ito ay karaniwang naiintindihan. Namangha ako sa katotohanang napakakomplikado ng laro, at medyo makati si Yang Chen. Nakita ng sugar ang iniisip ni Yang Chen at nagtanong ng walang katiyakan. Gusto mo ba talagang subukan ito? Sinabi ko lang na ang daming theories. Ang sarap talagang maglaro, trabaho, kamalayan at taktika. Lahat ay kailangan. Subukan mo, halos naiintindihan ko. Implicit na sabi ni Yang Chen. Ang unang pagkakataon na naglaro ako nito ay isang computer. Pangunahing pamilyar ako sa partikular na gawain. Masyadong tamad si Yang Chen na pumili ng lahi. Ito ay random, dahil sa Yang Chen, bawat lahi ay may sarili nitong mga kawili-wiling lugar. Maaari mong subukan ito. Naglalaro, at hindi angkop para sa kanilang sariling mga argumento. Sugar candy na nakaupo sa tabi ni Yang Chen. Orihinal na nais na bumalik sa guro upang turuan si Yang Chen. Ang mga nagsisimula ay palaging mawawalan ng 3. 4 na hindi nakakalimutang itayo ang gusali ay nakalimutang magpadala ng mga tropa, ngunit kapag binuksan ni Yang Chen, natagpuan ang asukal sa asukal. Hindi na kailangan. Si Yang Chen ay tila matagal nang nahuhumaling sa mga hakbang ng labanan. Ang bawat hakbang ng laro ay eksaktong kapareho ng sinabi niya kanina. Kahit na sa paglipas ng panahon, ang kabilang kamay ay nagsimulang mahusay na pindutin ang keyboard. Ang shortcut sa screen, parang veteranong kilos. Tito, pinaglalaroan mo ba ako? Maaga ka pa. Hinampas ni Sugar ang balikat ni Yang Chen. Umiling si Yang Chen at hindi umalis sa screen ng computer. Talagang, alam ko ang larong ito sa unang pagkakataon ngayon, ngunit mukhang napakasaya. Pagkaraan ng 10 minuto, itinuro ni Yang Chen ang isang malaking bilang ng mga mababang antas ng armas na pumuksa sa mga simpleng kaaway ng computer at nilinis ang mga ito. Ginalaw nila ang kanilang mga daliri at humigop ng asukal at sinabing, mukhang kailangan kong maglaro ng isang medium na computer. Ang asukal sa asukal ay parang halimaw, at ang isang pares ng malalaking mata na may tubig ay puno ng sorpresa. Tito, ikaw ang unang taong nakita ko, sa unang pagkakataon na makakatalo ako sa computer. Sa susunod na pagkakataon ay naging napakabilis. At sa ilalim ng nakatitig na mga mata ng sugar candy, si Yang Chen ay mabilis na naging isang manlalaro na kayang basagin ang nakatutuwang computer, at tumagal ito ng wala pang 1 oras. Sa katunayan, nalaman ni Yang Chen na ang pinakapangunahing paraan upang maglaro ng ganoong laro ay ang tumpak na pagkalkula ng oras at ang microcontrol ng mga unit arm. Pareho sa mga ito ay madaling makitungo sa pamamagitan ng utak at ng katawan, kaya ito ay lalong madaling upang makapagsimula. Noong abala si Yuan Ye sa pagsasanay ng koponan at dumating kay Yang Chen at sa sugar candy. Nakikipaglaro na si Yang Chen laban sa mga tao sa online battle platform kasama ang battle network ng asukal at malapit na itong matapos. Nang tagumpay. Kumunat ang noo ni Yuan Ye. Sugar, wag mong sabihing hindi lalaban si Mr. Yang. Very skilled. Nakita na rin ang sugar candy. Yuan Ye, hinahanap mo na ba ang World of Warcraft genius? Tiyo parang. Pagkatapos, inilarawan lamang ng asukal sa asukal kung ano ang nangyari sa huling 2 oras, at nang maglaon ay naging hindi kapanipaniwala. Naghihinala ang mga mata ni Yuan Ye. Si Yang Chen katatapos lang maglaro. Sinabi ni Chong Yang Chen. Mr. Si Yang ay hindi kasing galing kung paano kami naglaro. Halos natuto ka na yata. Tinamaan si Yang Chen sa ulo ni Xingto, tumanggo at nagsasabing hindi. Matapos pumasok ang dalawa sa laro ng magkasama, pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula ang lahat ng uri ng panggigipit at pagpigil. Ang asukal sa gilid ay medyo nakasisilaw, ngunit ang puso ay labis na nakakabigla. Kung ang tun ni Yuan Ye na si Yang Chen, gayunpaman, makikita kung paano kayong dalawa lumapit sa akin, mahirap paghiwalayin. Natuto lang si Yang Chen Mingming. Nang matapos ang malaking laro laban, sa wakas ay nahirapan si Yuan Ye na madaig si Yang Chen sa pamamagitan ng pang-ekonomiyang kalamangan,
at nakahinga siya ng mahabang panahon. Hindi ko maiwasang mapatingin sa excited na sugar candy. Tito, bakit hindi mo buksan ang minahan? Kung bubuksan mo ang minahan, magkakaroon ka ng pera para ipagpatuloy ang paglalaro. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ulo at ngumiti. I forgot to open the mine. Hindi na sa susunod. Sa wakas ay narinig ni Yuan Ye na si Yang Chen ay talagang isang baguhan, ngunit ang isang baguhan ay gumamit lamang ng ganoong kaikling panahon upang maabot ang ganoong taas, ito ba ay napaka-Diyos? Bagamat medyo natakot at ayaw si Yuan Ye, ngunit higit pa ang pananabik, halatang nararamdaman niya na ang lakas ni Yang Chen ay higit pa rito. Kung makapasok si Yang Chen sa kanyang sariling koponan, mananalo siya sa pambansang kampyonato, kahit na sa hindi ba marami ng pag-asa na manalo sa world-class na kompetisyon. Mr. Yang, hindi ko alam kung naisipan mong sumali sa professional league. I think you have this ability. Nagtanong din si Yuan Ye ng biglang at nag-aalalang tanong. Yang Chen, naglalaro lang ako, walang ibang ideya. Nakakapagbigay ako ng napakataas na sweldo, tiyak na higit pa sa sweldo ng iyong kasalukuyang trabaho. Sabik na idagdag ni Yuan Ye. Hindi masaya si Yang Chen, ngunit alam din niya na hindi sinasadya ng kabilang partido. Hindi ko kailangan ng pera. Sa wakas ay napagtanto ni Yuan Ye na siya ay masyadong bastos at humingi ng tawad at ngumiti. Paumanhin, higit sa lahat ay nasa sabik ako. Maaari mo bang sabihin kay Mr. Yang ang tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Umaasa ako na magkakaroon ako ng pagkakataon na mahanap si Mr. Yang sa hinaharap. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaro sa master maaari tayong magpatuloy sa mapabuti. Siyempre, ito ay walang problema. Gusto pa rin ni Yang Chen na makahanap ng makakapaglaro sa hinaharap, kaya mabilis niyang isinulat ang MSN number na ibinigay ng kumpanya at ang kanyang mobile phone kay Yuan Ye. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ng asukal sa asukal, at nakita ng asukal ang numero, at puno ng lungkot na kunin. Hoy, ano bang problema ng ate mo? Well, alam ko, hindi ako nagloko, naglaro ako dito sa Yuan Yedge. Okay lang, babalik ako. Matapos maubos ang asukal sa asukal, walang magawa si Yang Chen. Tito, kailangan ko nang umuwi, kung hindi mag-alala ang aking matandang kapatid na babae, kailangan mo muna akong ipadala. Tumingin si Yang Chen sa orasan sa dingding. Alas 5 na ng hapon. Oras na talaga ng uwi, kaya tumayo siya at nagpaalam kay Yuan Ye. Nagsisi si Yuan Ye na hindi na siya makapaglaro ng ilang laro kay Yang Chen, ngunit higit pa rito ay ang asukal ay talagang ipinadala ni Yang Chen sa halip na siya. Kinuha ni Yang Chen ang asukal sa asukal at hindi pinansin. Inabot niya at kinuna ng litrato ang balikat ni Yuan Ye. Sinabi niya, huwag kang magkamali, ako ang kanyang tiyuhin, hindi, marahil kailangan mong pasayahin ang iyong sarili. Si Yuan Ye ay nakita sa pamamagitan ng kanyang puso, at bihira na ang matandang mukha ay namumula, ngunit siya ay tumango pa rin ng pasasalamat kay Yang Chen. Naipadala na sa arena sa labas ng stadium. Hindi nakalimutan ni Yuan Ye na makipag-ugnayan kay Yang Chen. Tila itinuring niya si Yang Chen bilang isang tunay na kaibigan, marahil sa opinyon ni Yuan Ye, maaaring maglaro ng World of Warcraft ng magkasama, kahit na ito ay isang mabuting kaibigan. Isang linya ng pag-ibig at isang linya, ang pag-ibig ni Yuan Ye ay lubos na masinsinan. Nang umupo ako sa kotse, biglang may naalala si Yang Chen at nagdududa siyang nagtanong ng asukal sa asukal. Hindi mo naman sinabi na test tube baby ka last time. Bakit may kapatid ka pa? May dalawang test tube baby ba ang nanay mo? Ngumiti ang asukal at asukal. Ang kapatid ko ay ang aking ina. Ang iyong ina, nalito si Yang Chen. Oo, ang sugar candy ay bahagya na nag-aatubili, at ito ay medyo mapagmataas. Nanay ay napakabata noong ako ay ipinanganak, kaya kapag kami ay lumabas, siya ay may kontrol sa akin, hindi niya matawagan ang kanyang ina, siya tatawagan niya ang kapatid niya. Natatakot siyang tingnan. Galit na galit ako noon, pero galit na galit siya. Halatang nanay ko siya.
Bakit gusto mong tawagin ko siyang kapatid? Pwede bang wala akong nanay? Kaya kapag lumaki na ako at naiintindihan ko, espesyal na tatawagan ko ang kapatid niya, ate. Sa wakas ay nalaman niyang mali ang problema, gusto kong baguhin ang bibig niya para tawagan ang kanyang ina, ngunit hindi ako tumatawag, madalas kong tinatawag ang kanyang kapatid na babae mula sa. Paminsan-minsan, sumasakit din ang ulo niya sa problemang ito. Bahagyang nakataas ang bibig ni Yang Chen, at tumingin siya sa batang babae na puno ng maliit na kaligayahan. Bigla siyang nainggit sa bata at mainit na mag-ina. Talaga bang masaya ang magkaroon ng ina? Naisip ito ni Yang Chen. Dahil ito ang peak period ng trabaho, nang si Yang Chen ay nagmaneho sa Western Suburbs Villa area na sinabi ng Sugar, mahigit 1 oras na ang nakalipas, at dumidilim na ang kalangitan. Ang mga halaman sa mga kanlurang suburb ay pambihirang mayaman. At ang mga itim na lilam ay tumatakip sa mga kalsada. Na ginagawang ang mga puting BMW ay mukhang partikular na kapansin-pansin, ngunit malinaw na ang gayong mga high-end na villa ay may karaniwang problema walang sino man sa kalsada. Ayon sa gabay ng asukal sa asukal, hanggang sa isang maliit na patio, maliwanag ang mga ilaw sa bahay, ito ay may naghihintay sa bahay. Salamat Tito, saglit lang, kailangan ko na ulit magsimulang magsulat ng mga libro, isipin mo naman ako. Damilat ang asukal sa asukal at tumingin kay Yang Chen. Inabot ni Yang Chen at hinawakan ang malambot na buhok ng babae. Napangiti siya at sinabing, wala akong kinalaman sa iyo. Bababa ako ng bus at huwag hayaan ang kapatid mo. Nako, nagmamadali ang nanay mo. Cut. Kapatid ko ang kapatid ko. Ayaw niyang mag-turnover bilang ina sa buhay niya. Bahagyang mayabang si Sugar. At pagkatapos buksan ang pinto, sinugod niya si Yang Chen para magpadala ng maislan na halik, para lang isara ang pinto. Tumakbo palayo ang pinto. Nakita ni Yang Chen ang asukal sa asukal at pagkatapos ay itinulak ang pinto papasok ng bahay. Napabuntong hininga na lang siya at tinignan ang oras sa sasakyan. Bandang 6:00 na ng gabi. Naalala ko na may gagawin pa pala sa gabi, at agad na tinapakan ang gas pedal at mabilis na umalis sa grupo ng villa. Malumanay na naglalakad papasok sa bahay. Sa pine floor ng bahay. Ito ay isang malambot na Mediterranean blanket. At ang sugar candy ay nagtanggal ng pink na flat canvas na sapatos. Na nagpapakita ng cute na carton pattern na puting cotton na medyas sa loob, at tumuntong sa kumot at humakbang patungo sa sofa sa sala. Mobile. Dahan-daang sumusulyap sa katawan. Nakita ng sugar candy ang isang pamilyar na figure. Nakahiga sa malambot na Chivas leather sofa. Medyo kulot ang mahabang buhok na nakatali pababa sa makinis na tiles sa sahig. Ang kurba ng katawan ay matigtig, na ang matayog at nakabaligtad na arko ay sapat na para karamihan sa mga babae ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Ang matikas na batang babae na may hawak ng Tokugawa Ieyasu sa kanyang kamay, marahang binuklat ang isang pahina, biglang nagsabi. Kailan pa naging maingat ang ating babaeng sugar candy nang umuwi pa sila? Huwag mag-ingat sa pandaraya. Halika, wala sa akin. Napangiti ang dalaga. Nakita ng asukal sa asukal ang batang babae ay hindi galit. Tinapik lamang ang dibdib na may malawak na puso. Na may ngiti at lumakad sa gilid ng batang babae. Lumuhad sa carpet. Hinawakan ng mga kamay ang malasotla na asol na seda ng babae. Aking mabuting kapatid, darating ka talaga ang mas bata at mas maganda, mas maraming taon na kailangan nating baguhin ang ating mga taon. Small slick, knowing that I am going home late, natuto din akong mambola. Masiglang itinuro ng dalaga ang puting daliri at itinuro ang dulo ng ilong ng asukal. Pagtingin sa mga mata ng dalaga ay puno ng kahinahunan. Ilang beses mo na bang sinabi sa'yo? Gusto kong tawagin ang aking ina, hindi ang aking kapatid na babae. Gusto kong tawagin mo ang kapatid ko, ayoko tawagan ang nanay ko, mas matanda na ang nanay ko, mas bata pa ang kapatid ko. Sugar candy pouted. Umupo ang dalaga, ibinaba ang libro, at naglagay ng isang dakot na asukal sa sofa para maupo,
na nagpapakita ng ilang maringal na salita. Noong bata ka pa noon, bata pa ako, hindi matino, ngunit iyon ay not right. Now you grew up, bait, how can you always call your mother as a sister? Nakakahiya marinig ng iba. Ito ay isang malaking bagay. Gusto kong tawagan ang aking kapatid na babae, ang aking kapatid ay magaling, ang aking kapatid na babae ay hindi isang generation gap. Ngumiti ng mapaglaro ang sugar candy. Sweet sugar, tawagan mo si nanay. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang babae. Hindi, ako ang magiging kapatid mo. Ako ang iyong ina, bakit hindi mo ako pakikinggan? Dinilaan ng dalaga ang kanyang kilay at ngumuso. Sugar pouted at umiling. Hindi, hindi ka ina. Tinatawag akong ate, ate, ate. Paanong hindi ina? Nababalisa ang dalaga, at ilang beses na tumaas ang boses. Grabe kang bata. How do you say it? Alam mo ba kung gaano kakatagal sa tiyan ko? Noong Oktubre, nahulog ang tiyan ko. Ang laman, paanong hindi mo matatawag na nanay ko? Hindi, sigaw ng sugar candy, at bumulusok sa mga bisig ng dalaga at niyakap ang malambot at pinong bewang ng dalaga. Ayokong tawagan si nanay. Tinawagan ko si nanay at wala akong tatay. Parang ganon din talaga ako sa bato. Feeling ko pa naman medyo si ate. Mas komportable, at least hindi ako nag-iisa, may mga kapatid ako. Ang malambot na mga salita. Ngunit parang sampal sa mukha. Hayaan ang dalaga na makaramdam ng pagkabigla. Ang mga mata ay unti-unting natatakpan ng isang patong ng ambon ng tubig. Ang isang kamay ay kumikibot at hinawakan ang likod ng anak na babae, yumoko at hinalikan ang buhok ng asukal. Asukal. Paumanhin, asukal, dinala ka ni nanay sa mundo, ngunit hindi kita maibigay kay tatay, ikinalulungkot ka ni nanay. Sa ilalim ng lampara, nagyakapan ang dalagang mag-ina, tahimik at payapa. Pag-uwi ni Yang Chen, naamoy niya ang amoy ng bigas na lumulutang sa bahay. Si Yang Chen, na isang hapong nagugutom, ay likas na mahirap tiisin. Paimpol niyang itinigil ang sasakyan at dirdiretsong tumakbo papasok ng bahay. Oo naman, dinala na ni Wang Ma ang pagkain sa mesa, melon ribs, broccoli tenderloin, sauce-baked eggplant at iba pang ulam, mainit at direktang aroma. Si Lin Ruoxi, na nakaupo sa sofa at nakatingin sa pahayagan, ay nakita si Yang Chen na nagmamadaling pumasok sa bahay. Ang maselang kilay ay bahagyang kumunot, ngunit hindi nagsalita, tahimik na tumayo, pumunta sa mesa at umupo, tumawag sa kusina. Wang Ma, huwag kang abala, lumabas ka na para kumain. Si Yang Chen ay mainit sa kanyang puso at ngumiti at nagtanong. Hintayin mo akong kumain ng sabay. Si Wang Ma ang naghihintay sa iyo. Hindi naghihintay sa iyo, hihintayin ko si Wang Ma na sabay na kumain. Sinabi ni Lin Ruoxi pagkatapos magsalita tungkol dito, nagsimula siyang kumain, anuman ang Yang Chen. Si Wang Ma, na lumabas sa kusina, ay ngumiti at nagsabi. Lolo, huwag makinig sa binibini, ngunit hinihintay ka ng ginang. Pagkatapos makinig ni Lin Ruoxi, medyo naiinip siya, ngunit hindi ito pinabulaanan. Alam niyang may mabuting puso si Wang Ma at nagsimulang kumain. Nasanay na rin si Yang Chen sa lamig at walang imak sa pagitan ng mag-asawa. Ang pagmamadali ni Wang Ma ay ngumiti ng may pasasalamat, nagmamadaling bigyan si Wang Ma ng isang buong mangkok ng kanin, para lamang bigyan ang kanyang sarili ng pagkain. Ang kapaligiran sa hapagkainan ay medyo kakaiba, at ang ingay ni Lin Ruoxi ay hindi malakas, tulad ng hindi ito umiiral. Sinisikap ni Wang Ma na ay lapit ng kaunti ang mag-asawa, at magsabi ng kaunti pa, ngunit ang makita si Lin Ruoxi ay tila masama ang pakiramdam, hindi alam kung paano magbukas. Si Yang Chen ang pinakasabik na kumain ng kanin. Dahil sa pagkakayari ni Wang Ma. Wala siya sa mood na isaalang-alang kung bakit magiging pambihira si Lin Ruoxi ngayon. Hindi nagtagal pagkatapos ng isang malaking mangkok ng tiyan, muling napuno ng isang malaking mangkok ng kanin. Kung hindi sapat ang tiyahin, maaari akong pumunta sa susunod na mangkok ng noodles, nakangiting sabi ni Wang,
nag-aalala na hindi sapat si Yang Chen. Umiling si Yang Chen. Enough, enough, busog na ako pagkatapos kong kainin itong bowl. Sinabi ni Lin Ruoxi na may pagkabigo. Wang Ma, bakit ang bait-bait mo sa kanya, kumakain lang at hindi nagtatrabaho, ang pagkain ng marami ay isang pag-aaksaya lamang ng pambansang pagkain. Nang marinig ni Wang Ma na mali ang ulo, bigla niyang sinabi, Miss, paano ko sasabihin ito? Buti na lang may gana ang lolo ko. Masarap ang gana niya, nasusuka ako. Tinapik ni Lin Ruoxi ang mga chopstick sa mesa at tumayo at umakyat sa hagdan. Simula ng tanghali, sumisigaw ako sa apoy. Ang taong ito ay hindi nagtrabaho ng husto. Naglaro siya sa oras ng trabaho, at tumakbo sa labas para maghanap ng makakapaglaro. Okay, huwag mo nang ipaliwanag sa file ni Mo Chani, kahit na may kaunting kahulugan, kailangan kong tiisin. Ngunit hindi pa rin iyon binibilang. Ang paglalaro sa labas ay sobrang late pa rin para umuwi. Hindi ko alam kung kailangan ko pang tumawag sa bahay, hayaan ang sarili ko na hintayin siyang kumain kasama si Wang Maria. Kung walang paliwanag sa kalahating pangungusap, ito ay magsisimula. Lobo. Gusto ni Lin Ruoxi na ilagay ang mangkok sa kanyang kamay sa bibig ng lalaki at hilingin sa kanya na kumain ng sapat. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari sa harapan ko. Hindi pa umiikot ang utak ni Yang Chen at may nangyari. Tumakbo na si Lin Ruoxi sa itaas, at sinara niya ang pinto ng study. Wang Ma, may ginagawa na naman ba akong mali? Nagtaka si Yang Chen, nagagalit ba siya kapag kumakain siya ng marami? Ngumiti si Wang Ma at umiling. Baka makita ni Miss ang lolo mo. Late ka na uuwi, huwag ka nang magbigay ng sulat sa kanya, kaya nagmamadali ako. Lolo, wag kang pumunta sa puso, galit na galit si Miss kasi may malasakit sa'yo. Nakakatakot, ngumiti si Yang Chen. Nag-alinlangan si Wang Ma, iniisip ang mga salitang. Lolo, sa katunayan, galit ang babaeng ito, hindi makatwiran. Dati, 2 lang ang babae at 2 ako. Hindi na kinailangan pang maghintay ng babae na may makakain, kumain ka, lumabas ka, lalabas. Pero ngayon, higit sa 1 tao ang nasa bahay, nakatingin sa'yo si Miss, pero hindi pinapansin ng lolo mo ang nararamdaman ni Miss. Kung hindi mo siya bibigyan ng liham, 1 oras pa umuwi ka na. Baka isipin ni Miss na hindi mo siya nirerespeto, galit ka. Tahimik si Yang Chen, tila siya ay mali, mapakumbabang tumango at nagsabi. Gusto mo ba ito? Wang Ma, dati akong tamad, sinusubukan kong magbago, ngunit kung hindi pa ako kumain pagkatapos ng hapunan, huwag hintayin mo ako, minsan ginugulo ko, baka nakalimutan kong tumawag. Ngumiti si Wang Ma at tumugon, at nagsimulang magdagdag ng chopsticks kay Yang Chen ng may kasiyahan. Naghihintay ng pagkain, tiningnan ni Yang Chen ang oras, 7:30 pa lang, at huli na ang Rose Bar na lumabas kay Rose. Hindi niya makakalimutan ang mga bagay ngayong gabi, kung hindi ay nawalan na ng buhay ang mga rosas sa buhay na ito. Kailangan kong matulog ng mahimbing. Matapos sabihin na may nangyari kay Wang Ma, mabilis na nagmaneho si Yang Chen palayo sa villa. Si Lin Ruoxi, na nagtatrabaho sa study room, ay nakarinig ng tunog ng sasakyan na bumaba mula sa bukas na bintana, kumunat ang noo, inilapag ang panulat at lumabas ng study, nakatingin sa ibaba, at talagang hindi nakita si Yang Chen. Wang Ma, saan siya nagpunta? Nag-alinlangan si Lin Ruoxi, nagtanong pa rin. Pinupunasan ni Wang Ma ang mesa. Matapos pakinggan ito, comfortable siyang ngumiti. Mukhang may malasakit si Miss sa kanyang lolo. Sa katunayan, ang mga kabataan ay maraming nagsasalita, at walang nagagalit. Hindi sumagot si Lin Ruoxi, wala siyang gustong sabihin, at hinimok si Wang Ma na mag-alala. Nasanay na rin si Wang Ma sa paraan ng pagsasalita ni Lin Ruoxi at nagpatuloy sa pagsagot. Sinabi ni Lolo na ang pagpunta sa isang party na pinangangasiwaan ng isang kaibigan ay maaaring hindi na bumalik ngayong gabi, kaya hindi na natin siya kailangang hintayin. Piging. Huminga ng malalim si Lin Ruoxi at huminga ng malalim, at gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso.
He seemed to sneer into his own words. Hintayin mo siya. I don't have to wait for him. Pagkatapos noon, bumalik si Lin Ruaxi sa pag-aaral, at isinara ito ng malakas. Sa Elk Park sa West China Sea, may mga taong mag-iisip na ito ay isang lugar para mag-alaga ng elk, ngunit isa talaga itong high-end na clubhouse na malapit sa mga suburb. Sa kabuuan, 3 Italian-style fortress-style na gusali ang parang punong tanggapan ng pamilyang mafia, na may malakas na estilong Gothic. Hindi tulad ng ibang mga lugar. Ang nakapalibot na lugar ay natatakpan ng malalagang kagubatan, at tumatagal ng humigit kumulang 10 minuto upang magmaneho mula sa pangunahing pasukan hanggang sa loob ng hardin. Ang mga miyembro na maaaring pumunta dito upang gumastos sa mga karaniwang araw ay karaniwang mga mangangalakal at politiko na may mga ulo at mukha sa ulo ng China. Bagamat ang mga ordinaryong high-end na club ay maaaring magkaroon ng magandang lihim na kapaligiran, ang ilang mga pribadong estilo na ayaw makita ng iba ay nasa ganitong nakatagong uri lamang. Ang lugar ay maaaring maging mas ligtas. Ngunit ang mga bisita sa gabing ito ay partikular na bihira. Na parang sinabi nilang pribado na iwasan ang gabi, iilan lamang ang mga bisita ang dumating sa pangunahing gusali ng Elk Park sa mababang paraan at naglakad papunta sa bulwagan. Lalo pa na ang parisukat ng lupain. Ang kapaligiran ay pinigilan. Ay isang itim na body sunglasses bodyguard na nakatayo sa gilid ng venue, halos bawat 5 hakbang ay may nakatayong lalaki, malamig na sinusubaybayan ang mga pampasaherong sasakyan. Isang itim na Aston Martin ang dahan-daang bumaba sa hagdan sa harap ng venue, at tahimik na hindi gumawa ng anumang ingay ang mga luxury car na gawa ng mga lumang British brand. Si Xiao Zhao, na bilog ang mukha, ay naghubad ng kostyum ng nakababatang kapatid ng bar, nakasuot ng suit, at magalang na tumingin mula sa front passenger seat para buksan ang pinto para sa pangunahing tauhan sa likod. Isang kulay kristal na sapatos na may mataas na takong ang nanguna sa pinto, na sinundan ng isang puting parang jade powder na binti. Unti-unting lumitaw ang isang pulang itim na panggabing damit sa mga mata ng lahat at nahulog sa maliwanag na pulang carpet. Dahan-daang ibinaba ni Rose ang buhok sa harap ng kanyang mga mata. At ang mahabang buhok na maingat na sinukli ay inilagay upang itugma ang damit ngayon, na nag-iiwan lamang ng ilang putok sa hangin. Sa kaliwang balikat ng damit, isang bulaklak na rosas na idinisenyo ng isang itim na puntes. Ang kabilang panig ng kulay rosas at puting mga balikat. Ang estilo ng pananamit ay klasikal at eleganteng. Ang itaas na katawan ay pawang maganda at maganda ang itim at pulang linyang magarbong pattern. Ang laylayan ng panto ay natatakpan ng isang layer ng malavine tulle na sikat sa panahon ng Baroque. Na misteryoso at sexy. Ang isang babaeng laging tamad at mambabula ay parang isang namumukod tanging prinsesa ng hari ngayong gabi. Ang kaakit-akit pa rin, ngunit maaari itong maging malayo sa paningin at hindi nauuhaw. Maraming panauhin na papasok sa venue ang may tiyak na pagkakaunawa kay Rose. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa mga pangunahing bida ng piging ngayong gabi. Ito rin ang low-key at makapangyarihang underground world queen sa Western District. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Red Jing Club ay mayroon ng sa kontrol ng underground na ekonomiya ay hindi mas mababa sa Western Union. Dahil ang espiritual na pinuno at utak ng Red Cross, anuman ang puting daan, ay maaalala ang pangalan ng Rosas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng underworld na lumitaw sa kanyang harapan, habang nabighani sa kagandahan, ay hindi nakikita ang pagmamataas ng sinumang pinuno ng underworld. Dahil dito, maraming lalaki ang may ilusyon ng posibilidad, marahil ang babaeng demonyo ng impyerno. Magugustuhan mo rin ba ang Ginoo ng mortal na mundo? Kuya, Yang, bakit hindi pa siya dumarating? Tumingin si Xiao Zhao sa kanyang relo at naipasa na ang appointment, kaya bumulong siya. Bumantong hininga si Rose, tumalikod at kumaway sa isa pang figure sa sasakyan. Si Chen Ronghong, isang plain white princess dress, ay lumabas na may pulang mukha. Hindi man ito kaakit-akit gaya ni Rose, mayroon itong kakaibang purong estilo. Kaya lang, tila hindi sanay ang dalaga sa hitsura ng mabangong balikat at elaborate na makeup.
Nahihiya siyang tumangala. Rongrong, tumingin ka, napakaganda mo, huwag kang matakot. Ngumiti si Rose at nagpalakas ng loob. Si Chenrong ay may lakas ng loob na matapang, at nalaman na ang ilan sa kanyang mga mata ay tumingin sa kanyang sarili ng may pagpapahalaga. Hindi siya minamaliit, bagkus ay kalmado siya sa kanyang puso, ngunit siya ay nahihilo pa rin. Sabihin mo kay Xiao Zhao, bakit hindi ikaw si Kuya Yang? Sabi ni Wei. Sinabi ni Chenrong, kumurap siya, hindi sigurado, at sinabi. Dahil ba ayoko maging masyadong kapansin-pansin? Tiningnan siya ni Rose nang may pagsang-ayon, at bahagyang umiling kay Xiao Zhao. Tingnan mo, si Rongrong ay mas maliit kaysa sa iyo, maiintindihan mo ito. Kailan ka magkakaroon ng mas maraming mata? Ngumisi at ngumiti si Xiao Zhao. Hindi ba nagsasalita si Yang Kuya? Bakit hindi niya nakita? With his means, kailan ako makakapasok? Kapag sinabi niya, talagang darating siya. Advance pa kami. Hindi siya pinaghihinalaan ni Xiao Zhao, ngunit ang ilan ay hindi nakadarama ng kaganhawahan. Kuya kapatid na babae, kami ay 3 tao, ngunit nagdala din ng isang malaking kapatid na Yang na hindi lumitaw. Ano ang hindi pagtatanggol sa sarili? Ano ang mangyayari ngayong gabi? Ito ay pagkatapos ng lahat ang lugar ng Western Union ay magiging. Kung pupunta ka dito, mangyayari. Laging mangyayari. Kung hindi mangyayari, hinding-hindi mangyayari. Muling natigilan si Xiao Zhao. Hindi niya talaga moari kung ano ang ibig sabihin nito. Habang siya ay gumagalaw, tumabi siya at tinanong si Chenrong, na curious na nagmamasid sa paligid. Rongrong, ano ang ibig sabihin ng kuya? Nagkunwaring buntong hininga si Chenrong nang may katandaan. Little Zhaoge, you know, you will understand naturally, you don't understand, it's useless to say it. Pagkatapos noon, hindi na siya pinansin ng dalaga. Kumusta naman ang isang malaking kapatid na babae? Napabuntong hininga si Xiao Zhao. Matapos makapasok sa maluwag na banquet hall. Ang mga matingkad na kristal na chandelier ay nagliliwanag sa buong bulwagan na parang puti, na puno ng tamis ng mga cocktail at ang high-end na pabango ng mga lalaki at babae. Ang mga masasarap na dessert at fruit buffet ay maayos na nakalagay sa gilid ng bulwagan, at maraming waiter at waiter na nakasuot ng waiter costume ang lumalakad sa mga bisita. Dahil ang piging ngayong gabi ay mahalagang pulong sa pagitan ng Western District at ng mga lider sa ilalim ng lupa ng Eastern District. Bagaman maraming tao sa mesa ang naimbitahang lumabas ng sama-sama, ang bilang ay hindi kasing dami ng ibang mga handaan. Ang kalat-kalat na mga tao ay nakatayo sa dance floor at pinag-uusapan ang ilan o ang paksa ng negosyo o mga anekdota, ang kapaligiran ay maayos din. Siyempre, ang pinakamalaking bilang ay ang mga tao sa Western Union. Halos lahat ng veterano ng Western Union ay nanguna sa ilang confidants na humarap sa handaan, at nakipag-chat sa ilan sa mga white-collar collaborator. Nang sumulpot si Rose sa banquet hall, naakit nito ang tingin ng mga manunood. Napuno ng iba't ibang emosyon ang mga panauhin, ngunit walang nang-ahas na sumulong kay Rose. Kung tutusin, walang makakahawak sa takbo ng hangin ngayong gabi. Maraming tao ang nakatanggap ng balita tungkol sa mga kuha sa rosas dati, at nakita nila na ang mga babaeng nakatira sa magagandang tanawin ay lumitaw sa venue. Ang rumor na ito ay hindi nasira. At mas marami ang nagulat na si Rose ay napakalakas ng loob na pumasok sa piging ng Zimeng Association. Bagamat alam kong may mga tatay at anak ni Dongxing na darating ngayong gabi, kahit ibenta nila ang kanilang mga mukha, kailangan nilang kung wala kang panlaban, papasok ka. Kung walang makapangyarihang lalaki, magkakaroon ka ng kakaibang magandang babae. Ang tapang ng rosas na ito ay sobrang laki. Sa sandaling ito, isang lalaking nakakostyum ng waiter ang lumapit sa rosas. Magandang babae, may karangalan bang mag-alok sa iyo ng isang tunay na champagne at purihin ang iyong kagandahan? Nang marinig ko ang pamilyar na boses, si Rose ay nag-overhead, at si Yang Chen iyon, na may hawak na champagne, at dumating ang waiter. Hawak ang isang baso ng kristal na alak, ang rosas ay parang isang masayang maliit na babae, at hindi niya maiwasang mapangiti.
Ito ba ay isang maalamat na sorpresa? Paano ito magiging isang waiter? Medyo nagmamadali ang oras, nakakaabala na sumama sa inyo. Pero wala na akong maisip na mas magandang paraan. Makikihalo ako ng walang laban. Swerte rin naman. Nagkataon na nakilala ko ang may-ari nito. Damit at lumabas at hinagis ang bag. Basura. Yangge, laid back ka talaga, kinakabahan ako, nandito ka para maglaro. Hindi ka pani-paniwalang sabi ni Xiao Zhao. Ngumiti ng masama si Yang Chenchong, Xiao Zhao, naghuhubad. Ano, napasquat si Xiao Zhao sa kanyang dibdib, mukhang, nanunumpa hanggang kamatayan. Magpalit ka ng vest, magpapalit ako ng suit mo. Napakurap si Yang Chen sa kanya. Ang paghihimagsik ni Xiao Zhao ay hindi epektibo. Dahil ang rosas sa gilid ay nagpahiwatig na nakinig siya sa mga salita ni Yang Chen, at kinailangan niyang tingnan ang ulo ni Yang Chen at palitan ang kanyang ulo ng malungkot na tingin. Muli siyang naging waiter. Para bang si Zhao Zhao, na hindi mababago ang kanyang kapalaran, ay may mahabang mukha, itinaas ang plato na kinuha ni Yang Chen, at inosenteng nagtrabaho habang umiiyak. Ito pa rin ang tamang damit para sa maliit na Zhaoge, nag-iisip na sabi ni Chen Rong. Ang ilan sa mga hindi inaasahang rosas ni Yang Chen ay magdadala kay Chen Rong na dumating. Mukhang determinado si Rose na sanayin si Chen Rong. Kung hindi niya dadalhin ang mga babae sa isang malaking eksena. I can only hope na hindi masyadong exciting tonight. Kung hindi makatiis ang dalaga ay matatapos na siya. Wala akong mukha para makita ang kapatid niya. Rose, anak, mabibilang mo. Ang maliwanag na boses na ito ay mayabang lamang na lumitaw sa Rose Bar, ito ay si Sito Mingze. Ang Sito Mingze. Isang puting tuxedo, ay mukhang maamo at matikas, at hindi makita ng mukha ni Guang Jiajuni na halos kalahating daang tao ito, tulad ng pinakaklasikal na Ginoo sa England, kalmado at kalmado. Sa likuran niya ay sinusundan ng ilang bodyguard ng Western Union at Sito Mingze. Sa gilid ng Sito Mingze, isang mixing lalaki na nakasuot ng itim na suit. Mukhang maraming pagbabago. Hindi masasabing mabuti. Hindi maganda ang hitsura. Ngunit ang buong tao ay tila nababalot ng madilim na ambon. Ang ngiti sa ang kanyang mukha ay parang mula sa kabaong ang mga zombie na umakyat ay nagbigay sa mga tao ng isang mahirap na buhay, ngunit sila ay tunay na taos-puso. Nawala sa isang iglap ang ngiti na nasa ere lang ni Rose. Nakalimutan ko na 2 years ago, or 3 years ago, I told you that I am not your daughter. Zizi, hindi nagalit si Sito Mingze nang makaabot siya sa yelo at hindi nagbigay ng mukha. Sinabi niya. Paano sasabihin, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig, at ito ay parang paglalaro lamang sa mga karaniwang araw. Sa harap ng mga matatanda, hindi nararapat na makipag-usap sa iyong ama at sa amin. Ang pagkikita ng mag-ama sa wakas ay nagdala ng simpleng piging na nagbukas sa mahabang panahon sa drama. Maraming mga panauhin ang nagsimulang tahimik na lumapit upang tumuon sa focus dialogue sa field. Hindi nakipagtalo si Rose kay Sito Mingze tungkol sa paksang ito, sa halip ay sumuko sa ibang tao na kanina pa tumatawa at tumatawa. Mukhang magandang lalaki ito. Ikaw ang presidente ng Dongxing, Mr. Zhou Guanyan. Mahinhin na nakipagkamay si Zhou Guanyan, tulad ng mapagmahal na tiyuhin ng kalapit na pamilya, na pinapanood ang maliit na pamangkin sa katabi. Nakilala ni Miss Rose na talagang maswerte si Zhou, ngunit si Zhou ay hindi isang mabuting presidente sa loob ng maraming taon. Ngayon ay ang chairman ng Dongxing Group. Ito ay ang tanging kahulugan ng gangster sa Eastern District ay napakalinaw kapatid ay mas mataas kaysa sa iyong grado. Ito ba? Nagpakita si Rose ng isang natigil ang tingin at sadyang nagtanong. Totoo bang umalis na si G? Zhou Guanyan sa mga ilog at lawa, naghugas na ba ng kamay ang gintong palanggana? Ngumisi si Zhou Guanyan at sinabing. Medyo kakaiba ito. Wala pang nagawa si Zhou. Siya ay nagsusumikap at nagsumikap siya kasama ang isang grupo ng mga Dongxing Brothers upang lumikha ng Dongxing Group ngayon. Maaaring makinig si Miss Rose. Dumaan sa ilang bahagyang pinapanigang pagsusuri.
Kung ang isang seller rogue ay bastos at sinabi na hindi niya ninakaw ang kanyang pitaka, hahamakin siya ng mga tao sa paligid niya dahil ang taong ito ay talagang hindi kapantay. Pero kung si Joe Guanyan, matagal na ang nakalipas, ginamit niya ang his para kontrolin ang mga gangster ng Eastern District. Resume daw niya, fake ang past deeds, puro siya. Hindi hahamakin ng mga taong nakapaligid sa kanya ang bastos niyang mukha dahil masasabi niyang napakawalan niyang mukha, makikitang wala man lang siyang mukha. Sa wakas ay napagtanto ni Rose kung anong uri ng karakter ang maalamat na matandang lalaki sa Zhonghai Underworld. Ito ay hindi matatalo kung ang mga tao ay walang hiya. Mukhang sinasaktan ni Rose si Mr. Joe. May enjoy ni Mr. Joe ang liwanag na pumunta sa Western District natin para sumali sa maliit na party na ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tanong ni Wei. Kung hindi dahil kay Joe at sa anak niya, wala akong pakialam sa imbitasyon ni Sito Mingze. Sinaksak ni Sito Mingze ang mga salitang. Rose, maaaring hindi mo alam, ang nag-iisang anak ni Mr. Joe, si Joe Dongcheng ay kasing edad mo. Kumunat ang noo ni Rose. May kakaiba ba dito? Si Sito Mingze, sa harap ng lahat, ay tumingin sa paligid at nagsabi. Isa ka ring malaking amo. Bilang iyong biolohikal na ama, hindi ka nagawang alagaan ng iyong ina pagkatapos ng kamatayan. Gusto kong ayusin ang isang mabuting asawa para sa iyo. Tulad din ni Mr. Joe na may ganitong ideya, kaya gusto kong hiramin ang piging na ito para mabigyan ka ng pangunawa. Napakalakas ng mga salita ni Sito Mingze, at narinig na ito ng marami sa mga panauhin sa paligid niya. Sa wakas ay naunawaan na nila ang tema ng araw na ito. Matapos pakinggan ito, lahat sila ay nagpakita ng pagtataka. Nagkunwari silang sinabi na ang ideya ay napakahusay. Gayunpaman, ang mukha ng partido ay ganap na nagbago. May bakas ng manipis na ulap sa mga mata ng Rosas, at isang ngiti ng pang-aalipusta ang lumitaw sa sulok ng bibig. Si Sito Mingze at Joe Guanyan ay ngumiti ng magkatugma, na parabang sila ay naging mga matatanda na naghihintay para sa kasal ng mga maliliit na bata, at naging general ng Qingjin. Ang planong ito ay lason. Si Yang Chen, na nasa likod ng Rosas, ay umiling at palihim na bumantong hininga. Ito ang malinaw na intensyon ng Sito Mingze. Dahil ito ay nasa harap na may pulang jingle, kahit na manalo, hindi ito kasing ganda ng panalo. Pinilit si Rose na pakasalan si Joe Dongcheng. Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng Dongxing at Zimeng ay magkasamang wawakasan ang Red Jinghui. At si Rose ay hindi maaaring labanan, kung hindi man ito ay isang dalawang panig na pag-atake, kahit na ito ay para sa gang ng magkapatid, Rose ay maaari lamang pasanin. Tungkol naman sa pagsasabing imposible para kay Rose at Dongxing na magkatuwang na makitungo sa West League. Imposibleng sabihin na ang naturang pinagsamang ay hindi kasing ganda para sa Dongxing gaya ng tagumpay ng United West Alliance. Sa mga tuntunin ng pundasyon, hayaan ang Sito Mingze na talikuran ang West League. Ito ay magiging ganap na imposible, at sa huli ito ay tiyak na isang laban para sa iyo. Tiyak na tinitimbang ni Joe Guanyan, ang matandang Zoro, ang mga kalamangan at kahinaan. Dahil si Sito Mingze ng United West Union Association ay nagawang itulak ang bangka. Ang pinakamaliit at kahit na walang kawalan upang sakupin ang isang malaking piraso ng interes sa Western District. Bakit kailangan mong pumunta sa dulo, upang matulungan si Rose tulad ng baguhang ito? Batang babae. Ang mga nagsasabuatan ay hindi tatanggihan ang mga nagsasabuatan. Dahil ang bawat isa ay isang pagsasabuatan, ang pinaka-assured, at ang alyansa na nagpapaalala sa kanila ng depensa ay maaaring maging ligtas at matatag. Kung ilang taon na ang nakalilipas, mayroon lamang isang pulong ng Western Union sa Western District, tiyak na walang ideya si Joe Guanyan na mamagitan sa Western District. Magandang ideya na maging boss sa Eastern District. Ang sobrang talas ay magiging isang ibong pambubugbog lamang. Ngunit ngayon ay hinati na ng Western District ang mundo, ngunit siya ay isang malaking isa. Sa oras na ito, hindi niya sinasamantala ang sitwasyon para kainin ang mga cake ng Western District.
Maaaring hindi gaanong alam ni Miss Rose ang tungkol sa mga bata. Ang aming pamilya ay may banayad na personalidad. Kahit sinong babae na makakita nito ay magugustuhan ito. Naniniwala ako na kung si Miss Rose ay magkakaroon ng magandang relasyon sa kanya, ito ay isang oras na lamang bago ang kasal. Ay naayos na. Ipinaglaban ni Joe Guanyan ang kanyang anak. Maglaro ng maliit na ad. Sabi mo naniniwala kami, baka ayaw ng anak mo sa babae. WHO. Si Joe Guanyan ay naging itim at biglang nagtanong ng malakas. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang kamay mula sa likuran, at ngumiti ang tao at hayop at naglakad pasulong. Sinabi ni Mr. Joe na maganda ang sinabi ng kanyang anak, bakit hindi mo siya ilabas para makipagkita? Napapikit si Joe Guanyan, habang binaril ng dalawang electric man ang mukha ni Yang Chen. Paano ito tinatawag ng maliliit na kapatid? Ang kanyang pangalan ay Yang Chen, isang follow-up sa aking anak na babae. Si Sito Mingze ay ngumiti at nagpaliwanag muna, at pagkatapos ay kay Weiwei. Anak ko, ang iyong lalaki ay hindi masyadong mahusay sa pakikipag-usap, kung dapat mong alagaan itong mabuti kung hindi mo kayang magsimula, magagawa mo ito para sa iyong ama. Hindi na kailangan, inabot ni Rose at hinawakan ang braso ni Yang Chen at itinaas ito, na nagpakita ng masayang ngiti. Yang Chen is my lover, not a follower. Tungkol naman sa goodwill mo, the so-called husband's family, all are free. Ngumiti si Yang Chen. Orihinal na nilayon na panatilihing sikreto ang relasyon kay Rose. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang aktwal na ginawa ng kabilang partido? At ikinagalit din ng Rosas, ang sitwasyong ito ay nagpapayakap sa dalawa, ang relasyon ay nalantad, ang kanilang sariling kaisipan bago ang paghahalo. Walang kabuluhan. Tulala ang mga bisita sa paligid. Hindi ko akalain na mahilig pala sa Rosas ang walang kwentang lalaking ito. Nakikita ang kaamuan ng isang magandang babae bilang isang maliit na tupa na ibinuhos sa mga bisig ng isang lalaki. Ang lahat ng mga lalaki ay nahuli sa mga baso ng alak sa kanilang mga kamay. Ang lupa ay masikip, na parang dinudurog ang tasa ay si Yang Chen sa ngayon. Inabot ni Yang Chen at hinawakan ang maselang mukha ni Fu Wei. Hinalikan niya ito sa kanyang noo at nilingan ang kaninang nagtatampo na si Joe Guanyan. Hoy, ang galing mo naman nasabi ng anak mo, bakit hindi pa siya dumarating? Hindi ito lalaban at matutulog. Tinitigan ni Joe Guanyan si Sito Mingze, na nasa gilid. Stuart President, ano ba itong binata? Mr. Joe, rest assured that his mind is not so good. I sent someone to throw him out and send it to a mental hospital. We will continue to talk about our children. Sito Mingze was very patient and gentleman smiled. Daan. Ngunit nang maglalabas na ng utos si Sito Mingze, bumaba siya mula sa red carpet na hagdan ng banquet hall at sumigaw ng malakas. Walang kabastusan sa aking Yang Chen. Kung babae ang boses, magiging mas malawak ito ng kaunti. Kung ito ay isang lalaki, kung gayon ito ay masyadong banayad. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa hagdanan, at nang makita nila ang mga taong bumaba, lahat sila ay natigilan. Maging si Yang Chen, na psikolohikal na inihanda, ay halos hindi na inilabas ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang babae na nakasuot ng pink na strapless evening gown na naglalakad pababa ng hagdan at nakasuot ng blue and high heel. Ang buhok ng babae ay ang gininto ang buhok ng European aristokratikong ginang. Pagkatapos niyang maging istilong prinsesa ang buhok, nagsusuot siya ng maliit na korona na may diamante. May lasa ng Audrey Hepburn. Ang isang pinong mukha ng mga buto ng melon ay bahagyang inilapat, at ang kulay rosas na kolorete ay inilapat, at ang mga maling pilikmata ay nakakabit. Ang malalaking mata ng European at American smoky makeup style ay lalong nalulungkot. Nakasabit sa mga hikaw ang malalaking hikaw na hugis gasuklay. Sa nakalantad na dibdib ay isang string ng mga kwintas na perlas. Ang puting lace pattern ng corset na nakabalot sa dalawang set ng nanginginig na snow peak, sa ilalim ng masikip na baywang, ay isang malambot na puting gasa na palda. Bawat hakbang. Ang poster ng babae ay umiindayog na parang ahas ng tubig,
ngunit may isang mahiyain, ngunit may kumpiyansang ngiti, hanggang sa gitna ng karamihan, hanggang sa tumigil si Yang Chen kanina. Yang Chen, ito ang bihis ko para sa iyo ngayon, maganda ba ako? Sumumpa sa langit, talagang naramdaman ni Yang Chen na ang babae sa kanyang harapan ay maganda, ngunit halos hindi niya ito masabi dahil ang taong nasa harap niya ay si Zhou Dongcheng. Tandang padamdam. Tandang padamdam. May cuscos ako. Ang lalaking ito ay hindi magaling magpakarga ng tao, magpakarga ng mga babae. Ang ganda din maging parang prinsesa sa western fairy tale. Oy, ang lalaking ito ay hindi sapat na manood, ang lalaking ito ay maaaring magmukhang magandang babae. Pagkatapos ng mahabang pagkaantala, bumantong hininga si Yang Chen at mapait na ngumiti. Ang ganda mo. Ngumiti si Zhou Dongcheng at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Napakasaya ko, ang aking mga resulta ay pinuri mo. Sa oras na ito, si Zhou Guanyan, na kanina pagalit, ay hindi napigilan ang sarili. Sumigaw siya. Ang halimaw. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ka at habarin mo ang damit nitong nakakadiri. Kakaiba ang itsura ni Sito Mingze na nasa tabi niya at tila higit pa sa inaasahan niya ang nangyari. Mahal na ama, ang boses ni Zhou Dongcheng ay agad na lumamig, at ang kaakit-akit na alakdan ay tumitig kay Zhou Guanyan. Matanda ka na, may problema sa aesthetics. Hindi mo ba nahanap ang anak mo? Napakaganda ko. Ngayon lang ako pinuri ni Yang Chen. Ito. Anak na babae. Naka-recover na rin sa wakas ang mga taong naruroon. Maraming tao ang nakarinig na ang anak ni Zhou Guanyan na si Zhou Dongcheng ay may problema sa kanyang sexual na oryentasyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging seryoso siya hanggang sa puntong ito. Sinabi niya na siya ay isang anak sa presensya ng isang malaking babae. Kaya lahat ng uri ng mga mata ay halo-halong, may mga papuri, ngunit maasahin din sa drama, paghamak. Pulang-pula ang mukha ni Zhou Guanyan at tumatalon ang kanyang mga labi. Hindi siya makapagsalita. Natigilan si Zhou Dongcheng at masayang nagtanong kay Yang Chen. Yang Chen, sinasabi mo bang maganda ako o si Miss Rose sa braso mo? Naging malambot si Yang Chen sa suburb ng Ley Delhi, ngunit ayos lang ito pagkatapos ng pagbabakuna. Matapos pag-isipang mabuti, nakangiting sinabi niya. To tell the truth, mas maganda talaga para sa iyo na tingnan ang hitsura. Sa sandaling matapos siya, naramdaman ni Yang Chen na ang malambot na karne sa baywang ay pinilipot ng rosas. Halatang hindi masaya ang babae. Walang magagawa si Yang Chen. Ngayong linggo, gumawa si Dong Chenggi ng pampaganda ng babae. Maliban sa puwitan, walang warp sa puwet. Ang ibang mga lugar ay umabot na sa antas na hindi maabot ng mga ordinaryong babae. Isa itong buhay na diwata. The name I gave myself was Chanel. I hope that you can call me Miss Chanel in the future. Pinandilatan ni Zhou Dongcheng ang mga mata ni Yang Chen. Chanel. Hindi napigilan ni Yang Chen na sabihin, hindi ba ito ang pangalan ng isang fashion brand? Pero isa rin siyang magandang babae na humahabol sa fashion, isang idol na hinahangaan ko, kaya gusto ko ring tawagan si Chanel. Hinahangad ni Zhou Dongcheng ang pagiging tunay. Sito Mingze malungkot na mukha, bahagyang ngumiti at sinabi. Zhou Gangzi, mangyaring huwag gumawa ng isa pang biro, ngayon ay upang makipag-usap sa iyo at sa aking anak na babae, Wei Wei. Si Zhou Dongcheng ay kulubot ang kanyang macelan na thrush, buong pagmamalaki na tinakpan ang kanyang bibig, puno ng malagirlish na lasa at sinabi. Tito, sinabi ko na tumawag ako kay Chanel, hindi mo ba narinig? At, hindi mo ba alam, huwag siya bawal bang magpakasal sa isang babae at isang babae?